Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong po, nagbabalik po muli. At tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong reaksyon at pahayag po ng sinasabing pambansang kain suka di umano at kain dumi di umano. Ito mga politiko na pulpol, politikong basura di umano. Pakinggan po natin ang kanya pong pahayag doon po sa kanyang reaksyon na siya daw po ay nabigyan daw ng maleta. Ito po. At anong klaseng politiko ang taong ito, mga kababayan? Sanay na sanay humimod at kumain po ng suka, pati po ang kanyang pamilya di umano. Pakinggan po natin siya at panoorin. Okay guys, meron tayong acting challenge, ika nga. At ang phrase, nabigyan daw ako ng maleta. Ulitin ko nabigyan daw ako ng maleta. So una, natural reaction. Ha? Nabigyan daw ako ng maleta? Yeah. Disappointed. Nabigyan daw ako ng maleta. Sarcastic. Nabigyan daw ako ng maleta. At flirty. Nabigyan daw ako ng maleta. Nakita niyo pa mga tambay? Meron tayong Yon ang kanyang reaksyon sa issue na siya ay nabigyan ng maleta, mga kababayan. At ano po ngayon? Ano po siya ngayon at ano po siya dati sa panahon po at issue ng Marcos? Sila po ngayon ay tahimik, kain suka. Hindi po ba? Unahin po natin siya. At pati po ang asawa niya. Unahin po natin siya, mga kababayan. Kung ano po siya sa pamilya Marcos noon. Hi sir, sa'yo ba tong backpack na to? Napakalungkot itong pangyayaring ito na sa araw na ito ay nilibing ang isang magnanakaw at diktatura, dating diktatura, sa libingan ng mga bayani. Mahirap ipaliwanag sa ating mga anak kung tatanungin nila na bakit ang isang nang-abuso, nagnakaw at pumatay ay ngayon pinaparangalan at binigyan ng espasyo sa libingan ng mga bayan. Hindi tama ito. Kung inaakala nila na ito'y closure, nagkakamali sila. Dahil ang katunayan, muling binuksan ang mga sugat ng pang-aabuso, ang sugat ng torture, ng rape, ng pagpatay, ng pag-abduct na naranasan ng tens of thousands, libo-libo nating mga kababayan. Kung akala nila ay mananahimik na at magkakaroon na ng pagkakaisa sa ating lipunan dahil dito sa paglibing sa libingan ng mga bayani, nagkakamali sila. Dahil sa halip na closure, muling nanumbalik, muling naaalala yung pang-abuso. Nakita niyo po mga tambay? Nakita niyo po ang kain suka, mga kababayan. Ngayon, bakit po tahimik? Wala kayang maleta? Ito naman po yung asawa, mga kababayan. Tingnan naman po natin asawa na plastic. Artista nga. Alam mo sabi nila, If you vote for him and he wins, we will have another Marcos sitting in the presidency on the 50th year anniversary of martial law, which his father decreed. Mabuti na nga ang lugaw ni Ma'am Lenny kesa sa nakaw ng iba. Make sure sa May 9, do not give your future away. Do not allow our country to be laughed at again by the world. Do not allow
president who does not deserve to lead to lead. Mr. President, you have my support. I will pray for you. I will pray for the country. I will pray that before we all judge you, that you are allowed to do your job for all of us. And we pray for good health, peace of mind from all the fake news. Nakita niyo po kung gaano ka-plastic ang pamilyang ito. Pati asawa, mga kabayan. At ito pa po, hindi lang po asawa, pati anak. Pati anak, tahimik na rin po ngayon na anak sa mga Marcos, lalong-lalo po sa korupsyon. Tahimik po silang lahat, itong pamilya na ito. Ito pa po yung anak, mga kabayan. Sabi ng iba na we have to accept defeat daw, na hindi daw tayo marunong matalo. I think that the truth is, it's not about just this election anymore. Because I think that the data shows, clearly this election was bought a long, long time ago. And that's something that we will not take sitting down. No? I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. And I think it's that simple. My siblings are here too. I brought them, my baby sister, my baby brother. And they're young, but like we all know what's right and wrong. And I think it's very, very simple, no, what we have to do. If we're not here to stand up, if we're not here to fight, edi ano po ginagawa natin dito sa Pinas, 'di ba? Mahal natin ang Pilipinas eh. And I think that at the core of it, that's really just it. Sabi ng iba na we have to accept defeat daw. Nakita niyo po, yan si Kaki Pangilinan po. Anak po ni Kiko sa ni Sharon. Nakita niyo po, buong pamilya na halos isinusuka po nila. At ayaw nila maging presidente ang anak ng diktador. Pero ngayon, himod, kain suka, himod! Mga kabayan. At ito pa, yung grupo nila. Yung grupo po ng pulaan ng dilaw, liberal, pink, at nananawagan din tayo sa simbahan. Kamusta na? May mali-maleta rin ba kayo? Ito po mga kababayan. Ito po yung mga kasama pa nila. At syempre, nandito rin po ang pamilya. Huy! Breaking news! Puro kayo impeachment, ba't hindi kayo magtrabaho? Oo yan, nagtatrabaho sila. Yung doktor para sa bayan ngayon may 648. I am not going to have my president be named Ferdinand Marcos again, ever. And I think it's that simple. Ang pangyayaring ito, na sa araw na ito, ay nilibing ng isang magnanakaw at dating diktadura, sa libingan ng mga bayani. Mag-donate ng Marcos Marcial o Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. Never again. Again. Hindi lang ito non-working holiday. Ginuguritan natin ito taon-taon upang sariwain natin ang yugto ng ating kasaysayan noong panahon ng diktadoryang Marcos, kung saan may malawakang korupsyon, karahasan at mga abuso na never again, hindi na muli. Sa akin yung recognition ng maraming kamalian in the past. Kasali doon yung hidden wealth na hanggang ngayon hindi pa din natin nakukuha. At yun ay nakaw yun sa taong bayan. Senador Ontiveros, yung 1.7 billion na PhilHealth. O ikaw, Senador Trillanes, 245. Ang plunder, Senador Trillanes, ay 60 million. Pasalamat kayo, Senador Trillanes at Senador Ontiveros, walang death penalty. Ibabalik ko. Si Senador Trillanes ay tumanggap ng 245 million pesos na pondo galing sa Disbursement Acceleration Program ng panahon ni Pinoy. Kinikilalang diktador ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos. Diba? Huy! Breaking news! Puro kayo impeach. Nakita nyo po? Saan nyo po ngayon nakikita ang mga tao na yan? Pati si Vico Soto kasama, si Vice Ganda kasama. Nakita nyo po, lahat sila De Lima, hindi ba? Risa Hontiveros, Makabayan Black, di po ba? At yung grupo po ngayon, pati si Erwin Tulfo. Kanino po sila humihimod ngayon? At tahimik na tahimik. Pati mga kababayan, tas dadaanin tayo ni Kiko Pangilinan, na napakatagal at halos
kalahati ng buhay niya, ipinaglalaban po ang sinasabing never again Marcos. Hindi po ba? Never again! Pero ngayon, sino po at ano po ngayong klaseng mga politiko ang mga taong ito? Itong grupo na ito. Lahat sila. Anong klase po sila ngayon? Humihimod. Humihimod para mga aso. Gutom na gutom. Nung mabigyan ng buto, nanahimik na lahat, di umano. Tapos ngayon, dadaanin tayo sa reaksyon ng maleta. Na ganun daw po ang reaksyon. Nabigyan daw siya ng maleta. Ang tanong, bakit kayo nanahimik lahat? Ang taong bayan nakikita ang malawakang korupsyon at grabing pamumulitika. Ginagamitan ng bend the law, break the law, di umano. Pero kayo, never again sa mga Marcos. Tahimik. At naging mga tuta pa kayo ngayon, di umano. Kasama pa yata ang simbahan. Hindi kaya? Nakita niyo po itong mga tao na ito. Sila po ngayon ang naglilingkod sa ating bansa. Itong mga never again na ito. Ngayon, sila pa ngayon. Sila pa ngayon ang pagkakatiwalaan mo. At sila pa ngayon ang makikita mo kadalasan sa mainstream media, sa social media, na akala mo may pinaglalaban. At akala mo itong mga tao na ito may prinsipyo. Yung pala, pera-pera lang din pala ang prinsipyo ng mga hudas na ito. Di umano. Hindi po ba? Never again, ha? Never again. Diktador ang lahi. Kasama pa si Lenny. Napakarami pa raw po na hindi binabalik at hindi nababawing nakaw mga ill-gotten wealth ng mga Marcos. Pero ngayon, tahimik, kasama na sila ng mga magnanakaw na sinasabi nila. Yung magnanakaw na sinasabi nila at kriminal, kasama na sila. Unbelievable. At siya na po ang, nakita niyo po, never na sila ngayon. Never na nilang binabatikos pati korupsyon ng Marcos. Wala nang korupsyon ng Marcos sa ngayon, sa panahon nila. Nakita niyo po, nagsisilakihan sila ngayon, nagtatabaan. Kaya itong mga tao na ito, anong klaseng mga tao politiko itong mga tao na ito? Ano ang pinaglalaban nito ngayon? Sige nga, ano pa pinaglalaban nila? Kung yung mismo na dekada, mahigit 30 years na naipaglaban sa mga Marcos, ngayon tahimik. Paniniwalaan nyo pa ba ang mga tao na ito? Tapos ngayon sasabihin, yung natanggap na maleta, ano isipin ng taong bayan? Di ba nakatanggap kayo? Ano isipin ng taong bayan sa inyo? Nanahimik kayo eh. Wala na kayo nakitang korupsyon sa bansa. Tahimik kayo lahat. Ano isipin ng taong bayan? Natapalan din kayo, nabigyan din ng mga pagbumuka ninyo ng pakinabang di umano. Nanahimik kayo eh. Kaya angas, kaya yabang ninyo. Pagdating sa korupsyon, lalong-lalo sa pamilya Marcos, ngayon tahimik kayo lahat. Kamusta na Risa Hontiveros? Dilema, Makabayan Black. Lalong-lalo si Kiko. At kamusta na rin si Kaki? Si Sharon, alam naman natin si Sharon, artista yan. Artista, kumakain din ng suka yan, di umano. Di mo ba? Talagang puro sa pakinabang na lang po talaga ang tao ngayon. Lalo-lalo mga politiko ngayon. Pera-pera na lang. Hindi ba, Kiko? Pera-pera na lang. Di umano. Yan po mga kababayan, si Kiko Pangilinan. Nabigyan daw ba siya ng maleta? Ano sa tingin nyo? Nabigyan ba siya? Mga kababayan, dahil nanahimik eh. Nabigyan po ba? Kayo na po makakasagot. Yan po ang history ni Kiko Pangilinan. Nakikipaglaban sa korupsyon at galit sa diktador. Pero ngayon, kain suka, di umano. Maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share,
at subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Jim Arish from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Mary Natividad Blinden from Netherlands. Gayat Shena. Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. At kay Rolando Timbol from Alberta, Canada. Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Legaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. At Ma'am LB at Sir Manny from North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo mga kababayan at samahan po natin ang pagtitiis. Kailangan po natin magtiis mga kababayan. Paalam. Bye-bye.